Itinuturing na near collision o halos magkabungguan na ang sadyang panggigit-git ng barko ng China sa barko ng Pilipinas noong Sabado sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, tagumpay na nakalusot ang barko ng Pilipinas at nakapagdala ng supply ng mga marinong ilang buwan nang nagbabantay doon at maghihintay ng relyebo. Nakatutok si Ian Cruz. Walang tigil ang busina ng Coast Guard ng China. Sabi ng mga kasama naming kawal ng Philippine Navy, senyas daw na pinahihinto ang sinasakyan naming civilian ship. Isang barko pa ng China ang tila sumasabay sa amin. Makailang beses ding tumawag sa distress channel ng radyo ang mga Chino. Require you order your boat to leave DC area. Require you order your boat to leave DC area. Over. We are proceeding to reprovision our vessel, named Republic of the Philippines ship, number 57, over. 2 nautical miles o higit kumulang 4 na kilometro na lamang ang layo namin noon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kasama namin ang mga sundalong rerelyebo sa mga kasamahang nakadistino doon para magsilbing bantay. Pursigido man ang Chinese Coast Guard na paalisin kami sa lugar, desidido rin ang Philippine Navy na marating ang Ayungin Shoal. Makikitang lumapit pa ang isang barko sa amin, 70 yards lamang ang aming pagitan. Malapit na raw itong may tuturing sa malawak na dagat, pero nalusutan sila ng aming sinasakyang barko. Tinumbo ko lang yung quit niya, yung pantil niya na tawag sa amin sa naval terminologist namin para may bid namin siya. Doon ako dumaan sa likod niya. Tapos dire-diretso na tayo dito. Nasa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre na sadyang sinadsa doon upang magsilbing outpost sa mga sundalong nagbabantay sa West Philippine Sea. Nang marating namin ito nitong Sabado, tila nakahinga ng maluwag ang 7 Marines na naroroon, nabalbasarado at mahaba na ang buhok sa tagal ng pagbabantay doon. Kada 3 buwan lamang ang palitan ng mga sundalo, pero dahil sa hirap marating ang lugar, inabot ng 5 buwan bago sila nabalikan. Mula 1999 mula nang masadsa dito sa Ayungin Shoal itong BRP Sierra Madre, malaki na raw ang pinagbago nito. Kitang-kita naman dito sa deck na marami ng parte nito ang talagang manasira dahil sa kalawang. Ang isang pinaka-noticeable daw dito, yung bahaging ito ay nagkakaroon na ng tinatawag na leasing. Ibig sabihin, humihilig na ito pakanan. Ang ibig sabihin daw nito, maaring kinakain na ng kalawang ang bahaging iyon kaya ito bumababa. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang Pilipinas lamang dapat ang eksklusibong maaaring makinabang sa likas na yaman doon. Ang Ayungin Shoal ay malapit sa reed bank na mayaman sa natural resources gaya ng langis. Pero inaangkin din ito ng China, kaya panay ang patrolya ng mga Chinese ships sa lugar. Itinataboy pati ang mga Pilipino mangingisda. Noong March 9, sinubukan din ng Navy na sunduin ang mga sundalo sa Ayungin. Sa unang pagkakataon, makikita ng publiko ang kuha ng pagharang din ng China noon. Malapit na sa Ayungin ang sea vessel na kinuha ng Armed Forces of the Philippines. Kasama nito ang isa pang civilian ship na may tatak na BFAR at may sakay na tiga-Navy. Pero sa tindi ng pagbabantay ng China, wala silang nagawa kundi bumalik ng Palawan. Hindi tiyak kung kailan masusundo at mapapalitan ang 6 na sundalong inihatid namin sa Ayungin. Pero di raw nila ito alintana. Gagawin ko lahat na higpitan ko ang security ng detachment na ito. Sa aming tungkulin, panindigan namin kung ano mangyari dito sa detachment na ito. Kanina, nakabalik naman sa Puerto Princesa ang sinundong 9 na Marines mula sa Ayungin. Ginawaran sila ng Bronze Cross Medal ng Western Command sa seremonyang isinagawa sa Naval Forces West. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.